Ang sarap. Ito na siguro pinakamasarap na. Sa video na to, kakain tayo ng iba't ibang favorite local eats dito sa Hanoi, Vietnam. We'll find some of the best street food of Hanoi's Old Quarter. Alam ko na isang benefit nitong flat banh mi. Mas madali siya kainin. From Vietnamese lugaw, And then the texture ng congee, kakaiba. spring rolls, Kulang isang kagat. Vietnamese tacos, Kaya ko tinawag tong street food dahil kita mo naman, likod ko. at legendary pucha or pork noodle dish of Hanoi. Yeah. Kukutsarahin ko na siya. Ang sarap nitong kagat na to. Cheers. Ihanda ang tiyan dahil mabubusog kayo ng pagkain at kaalaman dito sa Vietnam. Ready ka na ba? Tara! Today, nandito tayo sa natawag na Hanoi Old Quarter, an intriguing neighborhood home to a mix of Vietnamese architecture, green spaces, Asian shops, at syempre, street food. From local vendors selling fresh produce to sidewalk street food shops, this is a paradise for food lovers. Okay pare, isang magandang araw. Nandito tayo sa Hanoi, Vietnam. Nandito tayo sa tinatawag na Hanoi Old Quarter kung saan ito yung mix ng medyo kinda urban at the same time historical place pa rin. Actually, compared sa Saigon na napunta ko last year, mas laid back to, mas makaluma, mas old school vibes. Pero ibig sabihin nun, mas marami rin classic at historical na street food na matatagpuan dito sa Hanoi. Anyway, samahan nyo ako maghanap ng unang street food natin dito sa Hanoi. First food stop natin, a local's favorite Hanoi's version of congee or lugaw. Tinatawag itong Chow Suan Sun or pork ribs and cartilage congee. Located on a narrow alley dito sa Old Quarter, locals eat here for a congee fix sa malamig na panahon. Okay, meron tayo dito ang tinatawag na rib congee o pork congee. Chow ka ang tawag nila. So makikita mo, actually, kanina pa lang, napapansin ko ang dami ng tao na umu-order nitong haba ng pila. So makikita mo, para siyang congee na mas sticky, na mas slimy. Tapos may nakita akong pork slices. And then ito yung youtiao o yung parang donut o fried bread. Sige, haluin natin. Tapos may nakikita rin ng pork floss. Look at that. Cheers. Very subtle. Pero nagigets ko, bakit maraming kumakain nito? Okay, so parang may dalawang klase ng karne. Yung pork floss, tapos yung mismong slices ng pork. And then the texture ng congee, kakaiba. Sobrang gooey and sticky niya. Na parang pwede na ito pandikit nang nasira yung relasyon. No, that. Sa kakatulong din yung parang texture ng lutong o ng bread. Oh, nice. Oh, yung iba, nakita ko, nalagyan ng chili. Ang sarap ah. I mean, hindi ko na-expect na hindi siya sobrang malasa, pero nagustuhan ko siya. Okay. Anyway, malaki-laki pa tong Old Quarter dito sa Hanoi. Hanap tayo yung next street food natin. Next, Ban Ran or Hanoi Donuts is a known deep fried rice balls that comes from the north of Vietnam. Okay, next. Meron nakita dito. Medyo talamak to dito. Marami nagbebenta nitong iba't ibang assorted donuts. Are these Vietnamese donuts? I don't know. Hindi ko alam. Tikman natin. Actually, medyo mahal. Feel ko binudol ako. 100 pesos na lahat to. Anyway, sige, tikman natin. Okay, una tikman natin to parang, hindi ko alam, parang mochi. Cheers. Okay. O, parang buchi. Mochi tuloy. Parang buchi na may salted egg ba sa loob o hangin? Hindi ko rin alam. No, salted egg na. Hindi ko siya gano'n trip. Next, banana naman daw to. Tingnan natin. Banana. Nasaan ka na? Parang walang banana. It's just like a crispy, airy, na may sugar glaze sa labas. Actually, mamaya pumunta ako sa FBI dito, papahanap kayo na wawalang saging. Next, ito naman, chocolate coated daw. Tingnan natin. Hindi chocolate yun. Carnival lang. Kalinang lugawan na maraming karne, nasa parang 60 pesos lang yun eh. Tapos ito ilang piraso lang. Anyway, ganun talaga. Hanap pa tayo next food trip.
Okay, next. Meron ako nakita ditong banh mi stall. Pero medyo kakaiba. Dahil yung banh mi niya, flinat, pinipi. Anyway, tikman natin. So, grilled pork itong pinili ko. Teka lang. Yan. Tikman natin itong banh mi natin na pinipi. Cheers. Una sa lahat, ang sarap nun. Yung sauce yung nagpapatulong. Parang hoisin sauce na medyo matamis, manghang. And I can taste the radish. And then yung mismong grilled pork belly, may marination nun siya na matamis. Alam ko na isang benefit itong flat banh mi. Mas madali siya kainin. Hindi mo na kailangan ibuka yung bibig ng sobrang laki. Alam mo yung fairness ha, simple lang pero masarap. I just love the vibes. Ako po lang sa bangko ngayon, kalsada. Unti-unting lumulubog na yung araw. Ibig sabihin, mas marami na nagbubukas na street food stalls. Kaya ibig sabihin nun, kakain na sila ng street food dito sa Hanoi. Alam mo, kakaibang vibes dito sa Old Quarter. Such a historical place with people eating good food. Gives a mixed energy of classic at the same time very modern. Sadyang kayod kung kayod talaga yung mga tao dito. Anyway, for our next food trip, ay nakita ko si Kuya na nagbebenta ng Ban Trang Nuong or grilled Vietnamese rice paper with egg, pork, at iba't ibang condiments. Hi guys. Kain niya ang lina. Tudo. Okay, eto pag hindi mo pa talaga tinawag yung street food dahil kita mo naman, likod ko, parang may mga langgam ng motor. Ito talaga street food kung street food. Meron tayong Bang Tan Nuong. Ito yung parang rice paper tacos. Meron siyang laman na shredded pork, tapos parang may mga dried shrimp din, tapos may mga sauces. Titignan mo, parang siyang empanada. Sige, tikman natin. Cheers. Uy, kakulay pa ng damit ko. Cheers. Isa pa, puro rice paper yun. Ang sarap. Pang may bagoong. Ay, ang sarap. Oo. Parang may bagoong siya. And then, nilabas. And then yung pinaka-wrapper natin, ultra crispy. Tapos may nalalasahan din akong parang konting tamis. And then feel ko yung parang bagoong na sinasabi ko, yun yung dried shrimp. Tapos pinaka nag-elevate nun, yung sweet chili sauce niya. Oh, sarap. Nice. Anyway, bago tayo masagasaan, proceed tayo sa next food trip. Next, a famous Northern Vietnamese dish originated from Guangdong, China. It is called Com Rang Gao Soi Mo, or basically Vietnamese fried rice with fried chicken. Okay, next, meron tayo ditong tinatawag na fried rice with fried chicken. Actually, alam nyo, no, fun fact lang, masarap din daw at may kakaibang style yung fried rice dito sa Hanoi. So, actually, visually nga, medyo kakaiba nga rin siya. So, medyo may-yellow siya, hindi ko lang kung turmeric ba. Then may fried shallot sa taas. Actually, hindi ko lang kung shallots pa yun o garlic. Tapos, ito yung fried chicken natin. Sige, so mo tikman yung fried rice. Naintriga ako. Cheers. Alam mo, ito yung sinasabing, don't judge the book by its cover. Akala ko hindi malasa. Pero malasa. Fried shallots nga to. And then yung pinaka-fried rice natin, bagong luto pa. It's parang siyang may seafood aroma na hindi ko masabi. Kung ito yung fried chicken natin, dito kasi parang idip natin dito sa ating sriracha. Cheers. Malutong, juicy, malaman. In terms of flavoring, simple lang. Alam mo nga, kahit fried rice lang, pwede na. Actually, may ibang kasabay ko dito, fried rice yan yung order. So, mukhang ito talaga yung best seller nila. Simple lang eh. Iba talaga, atake din dito sa Vietnam eh. Sarap din tayo mga mapagkain.
Kahit manok nila, hindi maalat, pero masarap. Bago pa maubos to, proceed tayo sa next food trip. Okay pare, next actually yung bite ng owner, pinaupo niya ako dito. Ito yung tinatawag na Nemran. So makikita mo, para siyang fried Shanghai. Pero mas, paano ba, explain? Parang mas siksik, mas puno. Tapos yung pinakalaman niyan ay may pork, tapos parang may vermicelli noodles din. Ginagawa dyan, din dip siya sa fish sauce. So, i-dip natin. Kulang isang kagat. The funny thing is, lasa siyang relleno, pero baboy yung laman. Nung, weird no? Kakaiba yung sarap niya. Nothing like lumpia. I mean, usually mo kasi lumpia. But flavor-wise, hindi. Simpatis talaga dito, matamis, kakaiba. Kung i-dip natin dito sa pinaka-patis natin, kailangan mong magulay. Tararap ko yung Nemran natin sa lettuce na parang samgyeopsal. Cheers. Oo. Alam mo, masarap eh. Hindi talaga. Ito lang talaga yung gusto ko sa Vietnam na hindi mo talaga may experience sa ibang bansa. Halos kalapit mo na yung lupa doon sa kababa. And then mga katabi mo, siksikan kayo, mga di mo kalala, mga lokal o foreigner. Iisa lang hangarin nyo, kumain ng masarap na Vietnamese street food. Okay pare, kung mapapansin nyo, hindi ako lumulutang. Pero nakasakay ako sa parang tawag nila dito sa Hanoi Tuk-Tuk. So medyo baliktad lang dahil yung pinaka-driver mo nasa likod at ikaw yung nasa harap. And so ito yung pinaka-view mo, ayan. Diba? So basically para siyang pedicab at hindi to de motor, de pajak talaga siya. At isa to sa pinaka-convenient para to roam around dito sa mismong Hanoi. And yeah, medyo maganda naman yung panahon. Kanina sobrang malagkit, medyo mayumid. Ngayon medyo bumaba na. At ngayon pupunta tayo sa next food trip natin. Huli, ito talagang pinuntahan ko dito sa Hanoi dahil ito ang una sa maraming bunchang kinain ko dito sa Hanoi. Pinawarningan ko kayo sa series na to, marami tayong bunchang kakainin. Buncha is a Vietnamese dish of grilled pork and noodles which is thought to have originated dito mismo sa Hanoi. It is served with grilled fatty pork over a plate of white rice noodles and herbs with a special side dish of an extra virgin fish sauce. Okay, last food trip natin ngayong araw dito sa Hanoi. Ito yung legendary Buncha. Hanoi Buncha pare. Yung Buncha dito parang Paris dito. Kaliwat kanan meron sariling version, meron sariling recipe. Nakakain ako dati nito sa Saigon. Pinakain ako ni Calvin ng Buncha doon. Sobrang sarap nun pero dito talaga nag-originate yun. So might as well tikman na rin natin yung pinagmamalaki ng Hanoi. So ito yung pinaka parte ng ating Buncha. Una muna, ito yung syempre, halos lahat ng Vietnamese dish may gulay. Kasi ito yung bun, which is ito yung rice noodles natin. And then ito yung cha, which is grilled pork belly, tsaka grilled pork patty. Tapos, nakababad dyan sa extra virgin, napaka-fresh na fish sauce o patis. Tikman mo natin sabaw. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ito na siguro pinakamasarap na sabaw o liquid na tikman ko sa buhay ko. Ibang klase. How do I describe? It's like a smoky, sweet, garlicky, fragrant na may alat ng konti. Tapos parang alam mo yung parang sunog flavor ng ihaw. Napunta na rin doon sa pinakasabaw. So smoky na rin siya. Wow, ang sarap. Hindi. As in, kung pupunta lang kayo dito, matitikman nyo pare. Yung sarap nun. So basically, pwede mo patimplahan yan. So ako, lalagyan ko pa ng extra sili. Ayan, lalagyan ko pa ng sili. Tapos meron tayo ditong fermented garlic na kulay blue. Hindi ko alam paano nangyari, naging blue-green siya. Then halu-haluin natin para madagdag. Actually masarap na siya, hindi ko alam bakit ko linagyan pa eh. Pero yun daw talaga ginagawa. Tingin mo dyan, kukuha ka ng konting rice noodles. Kasi i-dip mo dito sa buncha natin. Nice. Grabe, na-miss ko to. Sobrang excited ako makatikim ng buncha ng Hanoi. Sige, noodles lang muna. Cheers.
Pambihira, ang lambot ng noodles. Suwabing-suwabe. Ibang klase talaga yung patis ng buncha. So, kung tikman tong pork belly natin. Kasi eventually, sobrang naging garlicky na talaga yung buong buncha. It's smoky, fatty, sweet and tender. Na pork belly pare. I'm speechless, ang sarap talaga. Kuha ko ng gulay dito. Tapos kuha tayo ng rice noodles. Ibababad ko. Ayan, tapos kuha ko nung parang patty, pork patty. And then ibabalot ko siya. Actually, pwede ganito gagawin natin. Yeah. Kukutsurahin ko na siya. Ang sarap nitong kagat na to. Cheers. Ito yung definition ng masarap. Grabe yung, ang complex ng flavors niya. Ang dami. Tamis, alat, pepper, mabawang. Tapos medyo smoky din siya. Pero bagay na bagay lahat talaga. Actually, kahit yung sabaw nga lang. Kahit yung sabaw lang, wala na yung karne. Masarap na. Gusto ko dito, balanse. Meron kang fiber. Meron kang carbs, yung noodles. Tapos meron kang protina. Ang sarap talaga. Bago umuwi ng Pilipinas, babalik ako dito para kumain nito ng ito lang. What a night! What a street food paradise dito sa Old Quarter. It's like a must-try food destination sa buong mundo. Really had fun learning the culture of Hanoi by devouring their street food tonight. Pare, dito nagtatapos ang ating episode. Mga nakailan yun. Siguro kung pag-iisa-isa yung mga bilog kanina yung mga donut, nakasampung Hanoi street food tayo sa loob ng mga 2 oras. Anyway pare, ibang klase yun. Dito talaga sa Hanoi, mas angat yung quality kesa sa presyo. I mean, for that kind of quality of food like a restaurant. At syempre, feel ko obvious naman kung ano pinaka-favorite ko sa nakain natin ngayong araw. Walang tatalo sa buncha. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Hanoi, Vietnam. Nagsasabing stay safe. Good night and goodbye. Bang! Oh yeah, it's raining. Ang sarap ng buncha. Inubos ko. Natataba na naman ako nito. Ay nako. Buncha is life, pero marami sa sarap talaga ng buncha. At mas lumalap... Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 6.000 một cái. Na, hindi ka naman... It's like a gift. Nabira lang. Anghang.